Okay, good morning guys. So, July 7 ngayon, ano? July 7 ngayon at mamaya manonood ako ng NBA Finals, no? Game 1. Dallas Mavericks versus Boston Celtics. So, I don't know why nag-iingat ka na pero may mga taong hindi nag-iingat, no? Kaya nadisgrasya ako no? Binangga. So the thing is, nag-iingat ka na pero may mga hindi nag-iingat na tao, no? So yung mga hindi nakakita kung ano nangyari, ang sasabihan, dapat ikaw nag-iingat ka. But the problem is, may mga hindi nag-iingat, no? So, ayan, kamukha to, nadisgrasya ka. Ikaw pa ang suspect, no, sa mga tao na walang alam na pag nakitang nadisgrasya ka, kamukha na ito, no? Ikaw pa ang magiging masama para sa kanila. Sabihin, susunod, mag-iingat ka na. Hindi mo nga masasabing na mag-iingat ka dahil may mga hindi nag-iingat, diba? Hindi ko naman ginusto tong mangyari, itong ganito, no? Hindi ko gustong mangyari sa sarili ko to. Sino bang gago na gusto niyang masaktan yung sarili niya, diba? Nag-iingat ka, syempre, ang instinct ng tao, mag-iingat ka. No, pero may mga kasama ka sa lipunan na hindi nag-iingat. So, hindi ko nga alam kung ito ay hindi sinasadya o sinasadya, no? Dahil tayo ay normal na tao, meron din tayong mga kaaway, no? So, I don't know. So, papasok ako ng opisina, bigla akong binangga, no? Hit and run. That was on May 2. May 2. Grabe. Woo! Grabe, actually, grabing perwisyo itong nangyari na to sa akin. Maraming naapektuhan, no? Yung trabaho ko, yung mga trabaho ko naapektuhan. Financial, no? Sa pera naapektuhan din. No? Grabe. Pero pinagpapasa Diyos ko na lang itong mga pangyayari na ito, na sana ay mabigyan ako ng hustisya ng pinakamamahal nating Diyos Ama. At alam ko hindi niya ako bababayaan dito, no? So I have lots of hope, no? So yung experience ko, lalo na doon sa ospital, hindi ko nababanggitin, nakakatakot, no? Maraming mga yung mga tauhan doon na barbara din na kumilos, nasasaktan yung sarili ko, sinasaktan nila, pinipilipit pa nila, no? Ang sakit. Pero nagtiwala ako sa taas, sa poong may kapal, kaya ayun, nakaligtas ako sa tsak na kapahamakan, ano? Isipin nyo na lang, paano kaya kung hindi pa kayo nagdadasal, anong mangyayari? Baka namatay na, no? So, always put God first, no? Sa sarili nyo. Pero, yung mga tao na nandyan na naninisi pa, huwag kayong manisi, ba't nyo sisihin? Huwag nyo akong sisihin, no? Sabihin nyo, kasalanan ko. Paano kung magiging kasalanan yan? Diba? Wala naman kayo doon sa sitwasyon. Paano nyo sasabihin kasalanan? No? Ba't kasalanan ko? Ginusto ko ba to? No? Ginusto ko bang mangyari to? May nagsabi kasi na kasalanan ko daw. Paano magiging kasalanan to? Dahil
Ginusto mo ba to sa katawan mo? 'Di ba? Yun ang mga taong makikitid ang pag-iisip. Actually, nagtataka nga ako eh. Taong simbahan ka pa, nagtataka ako ba't ganyan yung pag-iisip mo, no? Na sana malawak. Kaso sa ginawa mo na yan, makitid ang pag-iisip mo. Papaanong ako pa? 'Di ba? Walang may gusto nito. Hindi ko kasalanan to, no? Grabe. Ito ay talagang it's already a destiny talaga na mangyayari to. So, ito ay isang pagsubok na kailangan nating lagpasan. Dahil alam ko nandiyan naman sa atin, no? Sa ating tabi ang Diyos Ama. Yun lang. Doon lang ako na-visit sa mga tao nagsabi na yun. So, from May 2, biro nyo from May 2, tapos May 22, doon ako na-operahan. Ano? May 22 ako na-operahan. May 22. Then after operation, nung May 22, May 22, from May 23 ako na ilipat, no, sa, kasi May 22, May 2 to May 21, nandun ako sa male traction ward, room number 6 sa baba. Then after that, May 22, inakyat na ako sa operation room, no? Sa OR. Katakot yun. No, at biro niyo, pumasok ako 7:59, nakita ko yung time. Nakalabas ako ng alas 11 ng umaga. No? Inoperahan ako doon. And yun yung pinaka-grueling, no, na situation ko noon. Natatakot ako noon. Dadasal ako sa ating Diyos Ama. Grabe. And then after that, nung 11 a.m. nakalabas na ako nung May 22. Nilipat agad ako nung umaga na yun doon sa recovery room, no? Recovery room. Hanggang ano ko doon, hating gabi ng May 22 to May 23. So May 23 ng madaling araw, nilipat ako sa post-operation ward, no? Room number 4. Right? So noong time na yun, nandun ako sa recovery room bago ako mailipat sa post-operation room, no? Doon ko napansin na iihi ako, no? Mayroon pala akong catheter. Yun ang ayoko, nakatakot pala yung catheter, guys. May catheter ako sa titi ko, puta, sakit to. Ayoko nung ganun, yung iihi ka tapos yung pala pag umihi ka nun, mayroong balde sa ilalim, no? Sa asan doon yung catheter. That time, nung una, lalaki, nung paggabi na, no, siguro mga 5 to 6 p.m., babae na nurse. Ang ganda nung nurse, grabe. Ang ganda ni ma'am. No? So then, siya yung nag-take care sa akin. Then afterwards, no, coming 12 a.m., sinabihan niya ako, tanggalin ko na yung catheter. Sabi ko, mami, kayo na lang magtanggal. Eh, syempre, maganda yun. Ayaw niya siguro hugutin sa titi ko yun, ano. Ako na lang ang humugot. Actually, sakit. It's so painful. Kaya ayoko. May ano ko dito sa braso ko. Ito. May ano pa ako dito. No? May problema pa ako dito. Kaya ayoko munang ipa-opera. Para ayoko na ipa-opera to. Natakot ako eh. Kasi pag ginano mo, pag kinatiter mo pa ako, ayoko na. Di ko kakayanin yung catheter. Kasi nung nasa operations room ako, kalahati ng katawan ko, guys, patay. May anesthesia yung kalahati. Saka dun sa operation na yun, pipirma ka ng waiver na pag namatay ka, it's all your fault, no? So there's no fault between the doctors and the hospital. So yun yung waiver. Nakatakot, guys, grabe. Ayoko na. So from May 23rd to May 25
7th, nasa room number 4 ako. No. Tama. May 23rd to May what date is that? May 25, no? Nasa room number 4 ako. Then nilipat ako May 26 sa room number 2 sa post-operation room. Then pagkalipat ko dun sa room number 2, dun sa room number 4, mula dun sa room number 4, may namatay yung matanda, no? Yung inoperahan siya post-operation, na operahan yung kanyang spinal cord yata, ano? Then afterwards, namatay din siya nung pagkakalipat ko. Pagkalipat ko sa room number 2, yung matanda na nasa room number 4, namatay, no? Tapos di nila sa ICU, nire-revive pero hindi na kaya. Then from May 26 to 28, no? Doon tinerapy na ako. May mga nagte-therapy na sa akin. Actually, may nag-therapy na sa akin sa room number 4, 2 times therapy. Then sa room number 2, 1 time tinerapy ako doon. Yun. And that would be the last May 28, no? Tinerapy ako, at the same time lalabas na ako. Tinuruan nila ako paano i-exercise tong aking femur, tong thigh bone ko, tong right femur. Then tinuruan nila ako sumakay ng, tinuruan ako ni Sir Albert, no? Tinuruan niya ako sumakay ng wheelchair. Yun, nagamit ko naman. So, kaya ko na ang katawan ko ngayon. Actually, kaya ko na siya. Malakas na ako eh. Hindi kamukha nung nasa ospital, no? Nangihina ako. Ngayon, malakas na ang katawan ko. And by June 10, kasi from May 28, nakalabas ako. From May 28, andito na ako, nakarating. From May 28, 29, 30, 31. Then from June 1 to June 7 ngayon, nandito na ako sa bahay. So from May 28 to June 7, nandito na ako sa bahay. Na inom ko na rin yung mga gamot. Naubos ko na yung antibiotic, no? Antibiotic tablets, capsules, yung pain reliever, no? Ang iniinom ko na lang ngayon yung vitamin C, saka yung pampatibay ng buto, no? Is that vitamin D, no? Yung dalawa na lang iniinom ko. Grabe. Then by June 10, on Monday, magpapacheck up na ako kay Doc Mark doon sa ospital. First thing is check up, then afterwards is x-ray. Then minsan kumikirot yung stapler. Wala na akong problema rito, guys. Okay na to. No, ano lang yung go signal ni Doc Mark kung itatapa ko na unti-unti, no? Itatapa ko ng unti-unti. Then yung stapler, no, sana tanggalin na ni Doc Mark. Patatanggal ko na yung stapler. Kasi actually nararamdaman ko it already healed. Naghilom na siya. Hindi na siya masyadong alam mo na yung masakit, wala nang sakit ako naramdaman, wala. Kasi actually mataas ang aking pain tolerance, no. Saka actually nararamdaman ko mabilis gumaling yung sugat ko dahil wala naman akong diabetes, no. I don't have diabetes. So fast healing. Wala rin akong, actually isa pa nga nagulat ako ron, they are detecting me for tuberculosis, no. Wala naman akong TB. Ever since, no, wala akong TB. Chinek na ako ng doktor doon. Wala rin akong TB talaga. I don't know what they have seen in my lungs. No, wala naman. Wala namang TB. Okay, so, ayun. Sana, by the grace of God, I love you, God. Sana pagalingin niyo ko ng mabilis.
para makapasok na po ako sa work, no? At magampanan ko na yung aking mga obligasyon sa office, obligasyon sa mga tao na pinagkakautangan natin, no? Ating tungkulin sa lungsod ng Caloocan. Actually, nagpapasalamat ako doon sa mga nagbantay sa akin sa ospital, no? Unang-una, siyempre, yung tatay ko, no? Yan. Siyempre, pero dun sa ospital, si Kiara, saka si Jocelyn, binantayan ako. So, even though sila ay binabayaran ko everyday, that's fine. Kasi yung tatay ko naman kasi hindi na kaya, no? Mainitan na yung ulo kasi nga may nararamdaman ng sakit sa katawan. My father is already 71 years old, no? 71 years old. So I need to pay them yung mga nagbantay, si Kiara. Actually, si Kiara, I've paid Kiara 1,000 per day. So 2 araw lang siya nagbantay sa akin by up to Friday, no? Kasi aalis sila ni Sandra, magpapaayos sila ng kilay, no? So pinaalis ko na, okay na yun. Ang pinalit ko na doon si Mami Jocelyn. So I've paid Mami Jocelyn about 500 pesos per day kasi wala na rin akong pera, no? Kaya 500 na lang kada araw ang bayad ko. Then ayun, siguro I spent 3,500, no? Dun sa magbabantay sa akin, all in all. Yun, then afterwards that, yan, nakalabas din sa wakas. Nung una talaga mahirap kasi hindi ako sanay na mag-wheelchair ng maayos, magsaklay. Pero ngayon, kayang-kaya ko na siya i-balanse. Yung pa ako, tinutuntong ko lang sa semento, hindi ko naman talagang dinidiin pa yung paglakad unti-unti, di ba? Kailangan pa ng nito, konting ilang linggo pa para magpahinga, para maitukod ng maayos. Oo, yun lang. Pero ito sanang braso ko, gumaling na siya. Gumaling itong braso ko. Ganito na lang siya, okay na to. Ayoko nang magpa-opera, ang hirap, nakakatakot. And ayun, yun ang sinasabi ko. Wag kayong maninisi, no? Na-disgrasya na yung tao, naninisi pa kayo. Sinasabi niyo kasalanan nung na-disgrasya. No, it's not. Kasi dalawa yan. Pag na-disgrasya ka, it's either hindi mo kasalanan o kasalanan mo. Ganun lang naman yun. It's either di mo kasalanan or kasalanan mo. Ganun na naman yun. So, ikaw na wala sa sitwasyon nung mangyari yung aksidente, huwag kang magko-conclude dahil magmumukha kang tanga. No? Walang may gustong mangyari nito. No? Grabe. Kaya nga, tinakasan nga ako, di ba? Binangga ka na, tinakasan ka pa. So that's the bottom line. All right. Okay guys, so hanggang dito na lang at please subscribe to Pinoy Vlogger, right? Subscribe, watch, like, share, and comment. Abangan nyo yung mga natin guys, ibang vlog paglabas natin dito at nakakalakad na tayo. Pupunta tayo sa iba't ibang lugar, yun yung purpose nito. At magko-commute tayo, i-show natin, no? Kung ano yung mga magagandang mga tanawin dito sa ating bansa. Mula dito sa urban to rural. Right? So watch, like, share, and comment. And subscribe to my YouTube channel. Goodbye and God bless, guys. Thank you. Thank you for watching.